Magandang hapon mga kapubring mangyan. At ngayon nga po ay papunta kami sa Barangay Tinalunan at Gimbunan, sakop po ng Gloria. Kasama ko po dito ang aking ina, mga kapatid at aking men-to-be at yung kanilang dalawang anak ni Bayaw Remer at ni Ate Marilyn. Kaya nyo pong igala ko po kayo sa magandang tanawin ng Oriental Mindoro. Yan na naman po uli. Approaching po tayo sa malaking saging, kung saan kilala ang aming bayan na producer ng saging na dinadala pa po sa Metro Manila. Ayan, bayan ng Bansud. Yan po yung aming trademark. Dito po ay Barangay Banos na po ito, at Gloria na po ang nakakasakot. Dito po medyo malimit ang aksidente dito sa paliko na to. Yan. Ganyan po kaluang ang aming kalsada dito. Dalawang lane ang magkabila. Approaching naman po ay sa Barangay Bulbugan. Ewan ko ba kung bakit Barangay Bulbugan. At shout out daw sa mga kamag-anakan namin dito sa may Bulbugan, mga musnit. At hindi tayo nagpapang-meet pa. Ito po ang bahay naman ni Sergeant Palatino. May pabinyag po hindi na at least dumaan naman po kami. Ayan, nagkaway na lang po ako sa aking nandyan yung aming team leader. Kumaway na lang ako at may lakad po kami. Yan, paalam po ako sa kanila na daan lang talaga. At ito naman po ay nagkasabay naman na pabinyag din ang aming isang kasamahang tropa. Anak po ni Sargento Sosa, mag-asawa po yun na pulis, si Kuya Jebert at si Ate Talin. Hindi ko pa po nakikita o hindi ko pa nararating yun sa kanila. Tinry ko lang na pasukin, kasi nung makausap ko is pagkapasok ng kanto. Ayun, ito na po, at dumaan na po kami dyan. Nandyan si Hepe. Piyesta po pala dito sa Barangay Tinalunan. Yan, dito po hindi ko naman siya kilala, pero gusto kami pakainin. Ayun, ang bahay po ni Ate Talin. Nandun si Ninang. Shout out kay Ninang Gay Glamour de Los Santos. At ito na nga po, bumalik na kami. Talagang dumaan lang po kami. Makita ko lang po yung bahay nila. Yan, at kami po naman ay papunta ngayon sa Barangay Gimbunan, kung saan po ay birthday ng aking, paano ko ba sabihin, apo. Pamangkin na lang. Hindi apo dahil anak siya ng aking pamangkin, di apo. Dati po dito ay lang to, hindi pa siya simentado. Nung maliliit kami, tumira nga pala kami dito sa Barangay Gimbunan. Nung nag-aral po ako dito ng grade 1 hanggang grade 3. Ayan, nalaglag po ang cellphone ko. Tapos ito na po, ayan, malapit na po yung Barangay Gimbunan Hall. Dito po sa side na to, nandiyan yun, may gym, may covered court po dyan. Maganda na po ang inunlad ng Barangay Gimbunan. Hindi kagaya nung dati nung kami maliliit pa. Yan tulay na yan, ako diyan pa kami tumatalon dati nung maliliit pa kami. At
ito na po, paliko na po kami. Yan, medyo malalim po dyan part na yan at rough road. Ang lamig din mga kapubring mangyan. Kahit mainit ang araw, dito ay malamig. Medyo basa at ano nga lang, may mga putas-putas. Pero kayang-kaya naman ang sasakyan niya. Approaching po tayo sa bahay ng aking angkol o tiyuhin, kapatid po ng nanay. Si Angkol Unyok, shout out, at kay Auntie Ile at mga pinsang ko dyan na sina Jason, si ayaw magpatawag na Banggok, at si Fernan, at si Devin, at yung kanyang asawa na kumari ko si Patricia. Yan po yung bahay ni na Angkol. At kagigising-gising lang wari. Shout out kay na Auntie Ili at Angkol Unyok. Tumigil muna tayo pansamantala, checka ng konti bago tayo dumiretso sa bahay ni na Annalyn at Eric. Birthday po nung anak niya, si Saijan, 10 taong gulang. At ito na nga po, after ng chika-chikang konti, move na kami papunta kay na Eric, bahay ni na Eric. May gusto po sana pala akong tulungan diyang matanda. Kakaawa si Nanay Pina, 72 years old. May anak naman siya, kaya lang inasa Cavite, wala siyang kasama sa bahay. Buti binibigyan-bigyan na lamang nung anak niya, 1,000 ganyan. Ay nakausap ng nanay ko, saka naman naikwento sa akin ng pauwi na. At yun nga, inabutan niya kahit 200 pambili man lang ng ulam ng matanda, dahil nagtitiis daw, nag-uulam ng asin. Kung nalaman ko po yun, ay kahit papano ay abutan natin ng kahit konti. Pero ayun nga, inabutan naman ni nanay. At ayan na po ang bahay ni Eric. 2 lang po yung mag-ama dyan, si Saijan at si Eric lamang. At si Annalyn po ay nagtatrabaho sa Laguna Wari. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Let's go. Happy birthday, happy birthday. Come on. Happy birthday. 1, 2, 3, let's go. Happy birthday, this is birthday. Happy birthday, happy birthday. Let's celebrate. Happy birthday, happy birthday. Let's go. Let's go. At tayo na po, at kami ay pupunta na sa dagat. Makikita nyo naman, napakaganda ng tanawin dito. May baka na pagala-gala. Dati po dito, nung nakatira pa kami, tumira po kami dito mga 9 or 10 years. Hindi pa po makakadaan ang sasakyan. Tao lang po. At siya po pala si Nanay at si Manang Pina, ay halos po magkasing edad, tapos magkakilala naman. Ayun, napasakay po namin, ay ayaw nang sumakay at malapit na naman daw, maglalakad na lang sila. Sige, ikako. Nagkaroon ng katsukaran ang nanay. At yan na po, at medyo malapit na tayo sa dagat. Tiislaan po talaga sa putik.
Hugasan na lamang si 4D. Ayun, at natatanaw na po natin ang dagat. At dito po ay walang entrance fee. Maligo ka hanggat gusto mo. Tagkataon naman po na may naligo din na may jet ski. May dagdag attraction pa rin po. At yung makikita nyo dyan, makikita nyo po yung bangka. Yan po yun, nandun sa may bandang kaliwa. Yan po ay mga tibugan kung tawagin po dito. Sila ay naglalatag ng lambat doon sa kalautan, kung saan ay nakakahuli po sila ng mga tambakol, ng gulyasan, ganyan po. At nauna po pala dito, after ng kainan namin sa birthdayhan, ay mga pamangkin ko. Nauna silang maligo at gustong gusto ng maligo sa dagat. Ayan, si Rialyn at si Saijan po nandyan, yung may birthday din. At si Marilyn. At ayan po, yung jet ski. Dalawa po yan. Yung isa pwede kang tumayo. Na isahan lang. Tapos yung isa naman pwede may angkas. At shoutout nga po pala sa mabait na may-ari at pinatry po ako. Tigamanguyang daw po. Oy, tabi kayo dyan, baka maano kayo. Natalo man daw siya sa barangay election. Subalit, Yes. celebration pa rin dahil yung kanyang anak ay isang ganap na doktor. Nakapasa daw po sa exam. Galing na. Yung may-ari po niyang jet ski na Tigamanguyang. Enjoy na enjoy po talaga yung mga bata sa paliligo. At syempre kami din. Hindi puro na lang trabaho. Minsan kailangan mo rin gumala. Mabusog ang iyong mga mata at marelax ang iyong kaisipan. Ang galing niya mag-drive, oh. At ito na nga po, dahil pinahiram tayo ng may-ari, tinry din po natin. Hindi naman tayo bago sa ganito dahil nung nasa Cebu pa po ako ay nakagamit din po. Kaya lang ay nag-blurred po ang aming camera. Hindi na napansin nung aking mapapangasawa dahil focus na siya sa pagkapit ng cellphone at pagkapit po sa akin. Medyo kinakabahan at baka malaglag, at yung cellphone baka malaglag, sayang naman. Kaya hindi na napansin na blurred na pala yung kuha ng aking cellphone. Maganda po sana yung tanawin dyan kasi may pinagawa yung kapitan nila o barangay official na parang cottage para sa mga maliligo nilang mga constituent. Yun ay libre po at walang bayad. Gusto ko po sana nga lumayo pa uli o i-drive pa, kaya lang nakakayara naman po dun sa may-ari din. Kaya isang ikot lang po at balik na kami. At least na experience uli, para ka lang nagbumotor. Kaibahan ay sa dagat. Shoutout po ulit, hindi ko po nakuha yung pangalan ng may-ari ng jet ski. Pero mabait naman. Hindi kami pasakayin o hindi kami pagamitin kapag hindi naka life jacket, which is tama naman. At maraming salamat po kung nakaabot na kayo hanggang dito sa panonood. Ay maraming salamat at malaking tulong po iyon. Hindi ko man po gusto mag-trending, pero yung katuwaan lang po na may ma-upload tayo. Salamat po, thank you for watching.